Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Katatapos lamang ng round number 10 ng USA Chess Championship at ang nakalaro dito ni Wesley ay si Grandmaster Darius Sirks. Ayan, black po si Wesley. At susunod nating i-analyze ay ang laro naman ni Hans-Mook Niemann versus Sam Sevian. Yan po, no? At makibalita naman tayo kay Fabiano Caruana mamaya, no? Kasi nung katatapos pa lang ng laro ni Wesley ay ongoing pa ang laban ni Fabi na kung saan yun ang leading sa turneyong ito. Aalamin po natin at bago tayo magsimula, click lang po natin ang missions button at ito naman po ang bubungad sa atin. Okay? At i-click lang po natin yung go para bigyan tayo ng daily puzzle. Ito po yung daily puzzle natin for today's video. Ayan, it's white to play. Ano kaya sa palagay nyo ang matinding bibitawan dito ng puti at talagang merong hindi mapipigilang paparating? O, ayan, lapag nyo lang po sa comment section below. At ngayon naman, sige, ano ang ginawa dito ni Zirks preparasyon against Wesley? Nag-knight F3, nakiramdam muna at nag-D5 si Wesley. B3, ayun pa, opening ni Nakamura yung ginamit. Oh. Bishop G4. At Bishop B2, Knight D7. Yung ganito pong formation ni Wesley, panahon pa ni Artur Yusupov. Paborito ni Yusupov to kung kilala nyo po. No? Sino nakakakilala kay Artur Yusupov ng Germany? Paborito niya yan. Nilalabas ang Bishop, susundan ng Knight. Nag-E6, okay, para mamaya i-develop na rin ang Bishop. Sinubukan dito. Umatras lang si Wesley. Kasi po, hindi basta-basta pinapagpalit yung Bishop sa Knight. Okay, nang ganyang kaaga. D3, aba, yun lang, medyo nakakapanibago yung D3. Pero ang basa ko dito, i-develop yung knight sa dito. Nag-H6 muna. Grabe mga pakiramdaman Knight BD2, Knight GF6 develop, G4. Ayun, okay. At dito nag-Bishop G6. Ito pong H6, ang basa ko naman dito, para pagka G4 at Knight H4, para hulihin ng Bishop, may aatrasan kagad. So medyo malayo-layo yung natatanaw nila, no? Nag-H6 kagad, no? Wala pang atake. Pinaghahanda na kagad yung tatakbuhan. Rook G1, mga kamatyas. Grabe, gracious na to. Wala nang kaslingan sa king side. So ibig sabihin, queen side magkakasling yan. Bishop D6. Develop. H4 talaga. Grabe, pawn storming kagad sa king side. Parang ano, no? Parang rapid or blitz variation ang ginamit, ano? Pero long game to. Ano kaya itong preparasyon ni Zirks? Nag-Queen E7 para dito po magkakasling sa queen side. Siyempre, binobomba na sa king side. Bakit dyan ka pa magkakasling? Danger yan. Kaya ang castling niyan sa queen side. Bishop H3. Ayun, lumabas na po ang novelty. Bagong tira, bagong luto ni Zirks. Dahil ang nakatala pa sa record, ang palagi ang ginagawa, diretso G5, atake kagad. Okay, pero dito tayo ngayon sa bago. At nag-Bishop A3. Gusto kagad alisin ni Wesley ang Bishop na malakas ng gugulo. Queen C1, maintain lang. Teka muna, bakit na bad move si Wesley? Ganun. Bishop B4 lang ang pinapatira. Medyo malalim yon. Kung ako talagang logically, kakainin mo na Siyempre, diyan ka nagaling, atras ka pa. Grabe yung tira ng computer, ano. Castling queenside at nag-A4. Dahil dito nag-castling, mukhang dito naman magpo-pawn storming si Zirks. Atakador pala tong si Zirks, ano. Nag-A5, pigilan kagad yung paparating na B4. Nag-Queen C3, Queen B4. Ayan, sa inis ni Wesley. Atake ka ng atake, yan. Nakipag-exchange na at nag-King E2. Ayan, pagka ganito po, tama naman ang ginawa ni Zirks. No need na mag-castling kasi wala namang queen na Kaya okay lang yan. Safe na yung king para i-battle sa sentro. At nag-C5 para support agad sa B4. Lutong, support. Okay, King C7 ang next. Knight H2. Bishop H7. Mag-G5 yata F4 pero inunahan ni Zirks, G5, ayun na po. Basagan na. Rook F1, Rook G8, kain, H5, and nag-King D8 para dito dadalhin ni Wesley at para safe na rin yung pawn F7. Kung aalis na yung knight mamaya, walang bitin. Nag-Rook F2, King E7, patong muna battery. Okay, napakaganda rin ang position dito ni Zirks kung tutusin. At nag-Bishop G2, Knight
E8, ayan na, ililipat na po sa kabila. E4, inunahan na. Kinain, kain, knight D6, kain, kain. Ayan, kung titignan po natin, equal to slightly better ang white kasi po mas aktibo ang mga tore. So ito po ay purely kanya-kanyang diskarte kung anong gagawing lapat na maganda sa endgame na to. Knight F3, threat ang pawn at nag-F6. Knight E4, Knight F7. Grabe, naalala ko yung mga style ni Steinitz. Si Steinitz po, mahilig mag-aatras. Pero maya-maya susugod. Ganun si Steinitz eh. Rook G1, Knight H6. Lumipat ang battery doon. Lumipat Rook. Dito sa C8, bakit? Okay, para makaalis yung knight. Okay, para makaalis to. Gaganon, ayun. Kasi hindi makagalaw yung knight, yung pawn hanging. So, dinipensahan muna ni Wesley at ang ruta, knight B6, knight D5, and then knight F4. Grabe, layo, ano? Rook F2, balik ulit. Rook F7, Rook F1, Rook F8, Rook F2. Ayun na po. Ayun na po ang marka ng lalakbayin. Sinipor na ni Sirks. Kasi talagang very vital. Pag yung knight ni Wesley nakarating dyan, napakalakas mga kamadyas. At dito capture, and Rook D8. Rook G2, Rook D7. Ayun, plano ni Wesley i-battery para atakihin naman yung isolated pawn. Nag-Rook D1. O yan, maagang depensa. Rook G1, Knight D5, takes, at dito nag-Rook D2. Okay, so pag Rook D2, bad mo bang binigay mga kamadyas? Siguro magbabattery or gaganon mamaya. Pero hindi nga makaalis yung tore kasi may binabantayan. Dapat daw ang tira dito ay B4. Ay naku, napakalalim. B4? Pag kinain, Rook B1 lang. Kain ito, kain, may threat doon. Malalim. Malalim na approach yung B4. A5, abot ko pa mga kamatyas Pero yung B4 sacrifice, sabay pag kinain, Rook B1 lang. Kumbaga, papakain yung pawn sa D3. Medyo mahirap pong matanggap yun sa human perspective. Okay, balik tayo. Nag-Rook dito, Rook D6, doon iikot. Ayun, pero ang accurate daw is F5. F5. Teka muna, mga kamatyas, curious lang ako. Pag kinapture to, mag-G4. Kasi naisip ko bitin yun dalawa. May tore, may knight G4 pala muna. Pag nag-knight H4, pag gumanon, di kain lang ng So, very solid. Gaganon lang yung king hanggang sa mabagsak yung H5. Okay? So, yung pala, balik tayo sa Rook D6. B4, yun nakita na. Naihabol ni Sirks. Kinain Rook B1. Ayun, napaaga naman ang capture si Wesley. Kasi po ang accurate ay F5 pa rin. Grabe pala itong F5, napaka-vital din pala nitong F5 na to. Kasi nung kinain, double. May double attack pa. Gumanon, ayun, tinanggap na bumagsak yung B7. Rook B2, G4, Knight H4, ayun. Check, ganun. Grabe. Ito yung nakakatakot yung mga ganyan tipong sinusugod Kailangan kalkulado mo yung mga mangyayari. Kain-kain. So dito still slightly better pa lang naman si Wesley. Pero yung time difference malayo. Yung time mo 5 minutes versus 26 minutes malayo yan. Rook B7, King C6, gumanon. Okay, para pin. Pero bad move ang ginawa dahil may... ito naman ang tira. Rook H2 naman ang accurate ni Wesley. Pagka King F1 and then G3. Na-miss ni Wesley yon. Nag-Rook H3. Knight C5. Na-miss din dito ni Zerx ang D4 ang accurate. D4. Yun nga lang po dahil sa ikli ng oras, may pressure factor na rin. Napatira ng Knight F4 at nag-Rook F3 kung mounter. Knight takes E6. Okay, hindi pwedeng capturein yung capture. May 2 connected pass pawns versus magkahiwalay na pawns. Delikading po ang puti pagdating sa rook and pawn ending. So nakipagsabayan na lang si Sirks at nag-Knight F5. Check, gumanon. A5, check, gumanon. Ayun. So gaganon na. Obligado Rook G7 and then Knight F5 muna, Rook G8, capture. Gumanon, ganon. So madali pong makontrol, no? Nag-Rook G6 threat ang pawn pero chumek muna, gumanon. Okay, King D5. Tingnan niyo po yung mga islog-islog ni Wesley ng mga king-king move, no? Very important na calculated yan. Otherwise, isang mali lang. Nako. Todas. Nag-A7. Check muna, gumanon. Kasi hindi po pwede dito may double. Kuha.
Samantalang ang pawn walang magawa, nasa likod kasi tore, no? Kinain. Ayun. So naubos po yung pawns, kinain, gumanon muna, check, ganoon, ganon, check, ganon. Para hindi makapromote, rook behind pass pawn. At dito mga kamatyas, chumek muna para lumayo yung king. At dito po, sige, bigay ko po sa inyo ang brilliant move na nakita ni Wesley. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Knight G7. Grabe kalakas ang tira na yan. Hindi ko pala naklik yung tunog ng pyesa. Pasensya na po. Knight G7, pasubo yung knight para mapagtakpan at makapag-promote na. Nag-knight G5 check, okay, for the last chance. Pero para mas maliwanag po, pag kinain ng knight, may queen. Okay, kasi wala na yung control, natatakpan ng knight. Pag kinapture naman ng torre, exchange lang po, di wala na rin pong pangontra or pipigil sa G1 queen. Kaya ginawa, chumek na lang, gulo-gulo, king G4 at nag-knight E4. Okay, para may check ba doon? So gulo-gulo, pero mas gusto ni Wesley na safe, chumek muna, and then next ay promote na ng queen. Napakaganda po ng break na ito. Tabla, tapos biglang mananalo ng mga patingi-tingi, mga pabutil-butil, pasundot-sundot na panalo. Yan ang mga nagpapa-champion sa ganitong round robin at lalo na sa ganitong level. Okay lang po sa round robin yung may mga tabla-table, pero susundot ka ng mga, siguro after 3 or 4 draws, sundot ka ng panalo. Tapos mga ilang di kita tabla, panalo uli. Yun ang mga nagpapa-champion. Sa akin pong obserbasyon at experience sa pagsubaybay natin sa mga na-analyze na natin, na subaybayan na nating tournaments ng round robin. Pero pag yung may mga talo, ibang usapan yun. Siyempre, hilahin ka pababa nun eh. Pero tabla tapos panalo, ang ganda ng diskarte ni Wesley. Ngayon naman po ay pag-aralan natin ang naging laro ni Niemann, no? Maaga ring natapos eh. White dito si Sevian at si Niemann, alam natin naghahangad mag-champion ito, kaya talagang medyo ginagawa niya lahat ang magagawa niya. Yung nga lang, syempre, malakas din ang mga kalaban kaya hindi rin siya napapakasiguro, no? Okay, Bishop B4, pinasok po ang Nimzo Indian, nag-F3 para mag-E4. So ang tawag dito ay much variation ng Nimzo kasi bihira gamitin to, pang rapid at blitz variation to eh. Nag-D5 dito, okay, para break kagad, nag-A3, sinubukan ang bishop pero umatras ng hinayang dito si Niemann na ibigay muna sa knight. E4, yan po ang idea ng much variation eh, para buuhin ang sentro, hinain-kain, at yun nga lang sa black, syempre kailangan din niyang bungiin na huwag maging solid ng lubos ang sa white center. Capture, at dito nag-castling, bishop D3, rook E8. Ayun, maaga pong nagkaroon ng novelty dahil ang nasa record pa ay bishop D6 ang huling tinira ayon sa database recorded. Okay, pero rook E8, knight GE2, nag-bishop to G4. Okay, sundot kagad ng pressure, castling, knight BD7. So yun po yung purpose dito ni Niemann. Labas muna yung bishop para pag-develop ng knight, walang naiipit na bishop doon sa C8. At dito nag-H3, kinapture na, capture at nag-bishop D6. Yun nga lang po, medyo talagang slightly better for white dahil nasa kamay ng puti ang bishop pair. Hindi biro yan mga kamatyas. Bishop F4, pero mukhang ayaw naman patagalin ni Sevian yung kanyang bishop pair. Bishop D3, patong, pressure doon. Rook E7, bishop G5, pressure, pin H6. At dito nag-bishop H4. Parang gusto kong kainin ko uli ng torre. Yan ang nade-develop sa aking style ko eh. Nagpapa-quality down. Pero uunti-untiin mong patibayin ng position. Yun ang mga masasarap na laro, no? Yung quality down ka, tapos unti-unti magpo-progress. Parang ewan ko lang, sa pakiramdam ko lang naman. Kung blitz, pero pag long game, baka magdalawang isip din ako. Bishop H4, nag-rook E8, patong, battery. Okay, tinapatan po ng torre, neutralize the E file, and then bishop E5, at nag-king H1. Prophylactic lang, no? Kasi tatamaan ng mga check-check. Nag-bishop to B8. Okay, mag-queen D6. Oo nga, no? Grabe kainam na idea yon. Ayun, no? May buntot, may ulo, uuluhan eh. Gumano, no? Para may buntot. At nag-bishop to F2. Preparasyon naman to bishop G1 to cover the H2. Pero pinuntahan naman kagad ng knight. Mukhang lulundag doon.
Kinain-kain na at nag-knight e4 para for the meantime ay mapigilan yung queen d6. Pero what about f5 mga kamatsas? In f5 nga, paalis muna. Okay, may counter na ganon. Grabing mga timplahan yun Knight f4 at nag-knight g3. Kinain na, okay. So, pinilay na ni Niemann para at least secure niya na wala ng bishop pair. Malakas kasi bishop pair Nag-queen d6, ayan na po, inuluhan. At nag-bishop g1. Dito po kasi hindi pwede mag-bishop g3. May kain na gano'n, no? O, imagine niyo po yun, may kain, no? O, tapos kakain doon, kain, mawa 1 piece down or 2 minor pieces sa isang tore. So, bishop g1, tiis muna. At nag-g6 para depensa na yung pawn. Knight f4, ayun, doon pupunta, Rook e4, ayun, ba't nga pinapunta ni Niemann doon? Pero still, equal pa lang din naman. Queen e5, so tinan nyo po yung tore and queen, napaka-aktibo. Queen b3, ayun, pinuntahan, diretsong pawn. Nag b6 lang, okay. Hinay-hinay lang dito si Niemann, control-control. Samantalang si Sevian, naghahanap din po, ayan, naghahanap din siya ng mga butas-butas. A5, good move. Kinain and then queen b7, pasok. So may atake. Knight f8, kakatakot, parang may matchas, buti na lang, may queen. Kinain-kain and then check muna. So dito po, ang nire-recommenda ng computer ay queen h7. Talagang totally kalikot talaga, pero equal lang. Pero check, gumanon, check ulit, harang, queen c6, rook e3, ayun mga kamatsas. So, bakit kaya ganon? Rook e3, ano threat nito? Ay, Salbahiski ang threat. Tingnan nyo po yung threat, capture dito, imagine niyo po, capture and then queen e4, mamamatyas ang puti. Pero bakit blanderatius ang binigay? Ang lakas ng threat ang nire-recommenda naman dito, simple capture lang dito. Lamang ang black Capture lang, lamang Ang laki na ng lamang. Pero nag-rook e3, ayun mga kamatsas, dito po, hindi napansin ni Niemann na may great counter pala na boom, d6. May ganyan palang kalakas na counter to. Kain and rook d1, aray ko. Lakas nga. Ang lakas. Hanging ang tore, hanging ang bishop. Kasi po, walang capture na dyan Gawa ng protected na yung diagonal, nabuksan na nga may queen control na sa e4 Galing naman nun. Bishop e7 at dito po bumagsak ang tore. Nag-blanderatious, blunder talaga, quality down si Niemann. Queen e2 and then nag-rook b1. Ayan, bad naman. Kumbaga parang sobrang passive nito Oo nga Pero double attack kasi Pero ang tamang tira daw ay rook g1. Okay, pag kinain to, mag-rook e1. Yan, medyo malayo-layo pa kahit ito po ay quality up advantage sa puti, parang mahirap pa rin kasi napaka-active ng queen pero balik tayo sa rook b1, queen e4, rook c1, queen e5, kinain, kain. Ayun dito po mga kamatsas, pagka kasi hinuli, baka mahirapang maipanalo kasi yung bishop kasi protected yung pawn c5 3 versus 2. So, i-consider po natin yung endgame outcome palagi, mga kamatsas, So, kasi pagka chumek dyan, kain-kain, baka mahirapan. Kaya ginawa dito ni Sevian, nag-rook e1, queen b7, queen b5. Ayan. Gusto niya makipag-queen to queen, pero mag-create naman ng pass pawn. Pero bad move pa rin ang binigay. Dapat daw po is queen to d2. Ayan. Medyo malalayo at calculated number of variations and moves ang mga nasa likod niyan, mga kamatsas, yung mga ganyang tira ng computer. Balik tayo sa queen b5, queen c7, queen a6, h5. Okay, good move, extra space. Rook e6, stretch yung pawn, and then king f7. Okay, another genius move, queen c6, queen to queen. Pumayag na rin pala. Ano meron kung capturing ito? Magku-queen e5, mga kamatsas. And yung queen ay magiging super active, samantalang ang tore may tempo pa kasi hindi makagalaw-galaw ng maayos ang queen, may iiwan ng tore. So aalis ang tore, may check na anytime, baka madraw, baka matablay. Balik tayo. So nag queen c6 hamon, inayawan ni Niemann. Ayun. Ito naman po yung napakalaking pagkakamali ng decision ni Niemann dito. Dito po talagang capturing na. Capturing na talaga. At almost slightly better for white. May panalo pa rin pero magdidepende na yan sa mali at pag-collapse dito ng black or ni Niemann. Pero playable ito sa black. Mahirapan pa pero syempre umiwas. Gusto kasi ni Niemann, nasa isip niya makagulo-gulo ng check.
Ayun, yun nga lang mga kamatsas, na tumbukan dito ni Sevilla ng napakalakas na naman na idea. Queen D5, iwas sa pin, check ulit, dikit sa bishop, obligado, and rook C6. Ayun, may check, may kalikot. So wala rin Queen A1, check, kontrolado. Grabe ang pag-control ni Sevilla ng pyesa. Ayun, talagang hinuli na. Ayaw ng patagalin dito, but this time, timing, nasa tono talaga ang pag-exchange na yan ni Sevian. Ayun po, no? So, king must be active. King must be active. Ayun. At dito po, talagang ubos. Pati pantubos. Yan ang sinasabi nilang ganon. Bakit po nag-resign? Kasi pag dinikitan po ng bishop, simple rook C8, and then unstoppable promotion. Kapag nag-king E7, may rook C8 pa rin. Pag kinain to, laglag ang bishop. Grabe. Kita ko po sa video kanina sa live, hinayang na hinayang si Niemann. Kasi nga po, sa aking obserbasyon, pagka USHS Championship, etong sila Sevian, ini-iskuran talaga to nila Fabi, nila Wesley. Pero pagka dito ka pa na-iskuran sa ganitong level, medyo mahirap-hirap talaga. Hihilahin ka pababa. At ito po ang mga balita, no? Kanina kasi, nung katatapos lang ni Wesley, si Fabi, ongoing pa. Ngayon po tapos na pero hindi na po natin papasadahan. Masyadong tatagal na po ang video natin. So ito po ang standing nila after round number 10. Okay, Fabiano Caruana nangunguna pa rin. Naipanalo niya pa rin kay Abhimanyu Mishra, mga kamatsas. Grabe, ano? Siguro po, depende sa inyong mga request. Lapag nyo lang po para maihabol ko yung naging laro nila Fabiano Caruana and youngest GM Mishra. Actually, drawish po yung laro nila Bumigay yata si Mishra sa equal position ng endgame. Bumigay. Okay, kaya nananatili pa rin si Wesley So ay second place with 7 points. Kasi po, kanina iniisip ko kung matatabla lang si Fabi, pareho silang 7 points ni Wesley. So, hindi pa rin nakakasiguro. No, since ito po ay round number 10 o number 10 na, no? Last round na kasi 12 lang po sila. So, last round na kung di ako nagkakamali. Last pairing na. Yan na nga. Tapos na. After mamaya. Okay, at ang expected opponent ni Wesley ay si Grigory Oparin. Ayan, suki rin ni Wesley yan. Laging tinatalo ni Wesley yan si Oparin. Hans Mukniman, Darius Serks, parehong talo naglaban. Lebon Aronian and Fabiano Caruana. Naku, baka sa malamang tabla lang to. Pag nagtabla, possible hanggang tied na lang si Wesley. And then si Wesley kailangan niya manalo para mag-tied for first. Ang alam ko po, pag tied for first dito sa USHS Championship, parang pinaglalaban pa. Yun ang maganda, yung playoff nila ni Fabi, no? Pag nakatied siya. Yan po, abangan natin mga kamatsasa, no? Okay, at silipin po muna natin din ang standing ng women's. Carissa Yip ang nangunguna na. Grabe, mukhang magba-back-to-back champion yata itong si Carissa Yip, Irina Crush, 6.5. Ayan po ang kanilang Alice Lee. Bumaba na po sa pang-apat with 6.5 points. Matagal din nag-leading pero nung tinamaan ng dalawang talo, bagsak. And si Megan Paragua, ang pamangkin po ni J. Mark Paragua na nanatili pong nasa baba. So okay lang yan. Talagang kapapasok pa lang sa USHS Championship and then pinakabata siya. Ayun. Kaya magigin pa siya ng marami pang experience and definitely in the future titibay rin yan mga kamatsas. And then hopefully sa mga susunod na USHS Championship baka umangat-angat na at sa mga susunod pa future US Women's Champion itong ating pambato na si Megan Paragua. Anak po ni Janix Paragua, pamangkin ni Maki. Ayan. Congrats sa Paragua family dahil nagkaroon kayo ng future World Women Champion natin yan. Okay po, maraming salamat mga kamatsas. Kung kayo po meron pang gustong ipa-analyze mga torneyong natatago, no? Kasi meron po kasing mga tournament sa iba't ibang bansa, lalo na Pinoy ang naglalaro. And then maibalita ko rin po na-move ang ating kamatsas sa November 8 and then the details ay to be posted para malaman nyo po yung venue kung saan. So still finalizing pa rin po sa venue pero November 8 na po siya mga kamatsas, sigurado na po yon. And then shout out sa Osami City dahil sila po ay magka-conduct or mag-host ng ASEAN Plus, no, na kung saan ang magcha-champion ay Grandmaster kagad. Magsisimula po yun November 2 to November 10. Ayan, congrats kay Engineer Ray Urbistondo at kay Governor
Henry S. Waminal. Ayan, napakagaling po ng Usamis to host this international big tournament mga kamatsas. Kaya chance nyo pa makahabol, sali lang po kayo and then bisitahin nyo po yung Facebook ni Engineer Ray Urbistondo para makita nyo po yung details and how to join sa papalapit at prestigious na international tournament na ito. Maraming salamat po mga kamatsas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.